pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo sa mga oras na ito at nagpapasalamat sa magdamag na kami ay nakapagpahinga at nakatulog kami ng maayos at ligtas. Salamat, Ama, sa panibagong kalakasang ipinagkaloob mo sa amin sa araw nito. Salamat sa regalo ng buhay at salamat, Lord, for sustaining us. Salamat sa lahat ng biyaya mo sa amin throughout the week at maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin, sa material na bagay, sa physical, sa lalong-lalo na po sa spiritual blessings na aming natatanggap buhat sa iyo. Salamat sa pag-aaruga mo sa amin, aming Ama. Salamat sa pagkalinga mo sa amin. Salamat sa pangunawa mo. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, na patuloy mo kaming sinusustain sa aming pong mga pangangailangan araw-araw. At sa umaga pong ito, muli kaming mga magkakapatid ay sama-samang lumalapit po sa iyo, aming Ama. Tinihiling namin na bigyan mo kami ng karunungan upang aming maunawaan ang iyong mga salita, ang iyong instruction sa amin, ang mga principles na itinuturo mo sa amin sa aklat ng Genesis. At dalangin namin, O Diyos, na maging bukas ang aming puso na ito ay tanggapin at tulungan mo kami na ito ay aming pong maipamuhay. At Lord, maluwalhati ka at mapapurihan ka, madakila ka sa aming pong mga buhay. At sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagdakila. Sa iyo po ang mataas na pagsamba sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po ay tutungo na sa aklat ng Genesis chapter 21 po muna, and let me share with you my screen. Ayan. So Genesis, the book of Genesis, the first book in the Bible, no? The book of beginnings. Now, nung nakaraan pong linggo ay tinalakay natin yung verses 1 to 21 ng Genesis 21. At doon ay nakita natin na isinilang na si Isaac pagkatapos ng mahabang pag-iintay ni Abraham at ni Sarah. Finally, ay isinilang na si Isaac. 25 years after, no? Mula po nung kinausap ng Diyos si Abraham at siya ay pinangakuan, ay natupad do ito 25 years after. So kaya wag ho tayong maiinip, no, sapagkat ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako ay tiyak at ito ay nasa tamang panahon niya. So kung ano man ang timing ng Diyos, yun ang pinaka-perfect timing sa pagtupad niya ng kanyang pangako dahil alam niya ang lahat ng bagay. Dangan nga lamang nakita natin na nainip si Abraham at saka si Sarah kung kaya't nagkaroon sila ng maling desisyon na ginawa na kung saan ay ibinigay ni Sarah ang kanyang katulong kay Abraham na si Hagar at nagkaanak si Abraham at si Hagar na ang pangalan ay Ismael. At ito po ay alam natin sa kasaysayan hanggang ngayon ay nagdulot ito ng malaking suliranin sa mga Israelita. At nung isilang na si Isaac, siyempre po mas naging kampante na si Sarah dahil finally talagang sa kanya na nanggaling yung isinilang na sanggol. Ngunit hindi ito naging maganda kay Hagar at kay Ismael sapagkat siyempre ang pansin ni Abraham ay na kay Sarah na. By this time, si Ismael ay nasa edad 15 or 16 na siya at binatilyo na. No? At dahil dito napansin ni Sarah na hindi na maganda ang na magsama pa sila sa isang tahanan kasama si Isaac at si Ismael. So kaya hiniling ni Sarah
kay Abraham na palayasin na si si Ismael kasama nung kanyang nanay na si Hagar. At ino nga po ang nangyari. Sila ay ang mag-ina ay napunta sa sa wilderness at ngunit ang Diyos ay nangako naman kay Abraham na pagpapalain niya si Ismael. Madalit salita, hindi niya pababayaan dahil mahal ni Abraham si Ismael. Itinuring niya nga ito na ito ang kanyang firstborn. Pero alam ho natin na si Ismael ay hindi ang anak sa pangako. Ang anak sa pangako ay walang iba kundi si Isaac. So, kaya somehow nagdulot ho ito ng panibagong tensyon sa pamilya, and then finally po ay pinalayas na ni Sarah at ni Abraham si Hagar at si Ismael. And then yung sumunod na tagpo sa Genesis chapter 21 ay makikita po natin dito sa verse 22. Basahin natin yung verse 22. Ang sabi diyan, "At that time, Abimelech and Phicol, the commander of his army, spoke to Abraham. They said, 'God is with you in everything you do. Therefore, swear to me here by God that you will never deal falsely with me or with my son or grandson. But according to the kindness with which I have treated you, you will treat me and the land in which you have lived as a foreigner.'" Kung matatandaan natin, ito yung kwento na kung saan ay napunta po si Abraham at kasama ang kanyang mga mga alagang hayop at sila ay napatira po doon sa lugar na kung saan ay nasasakop ni King Abimelech. At alam na ho natin yung kwento dito na ipinagkaila ni Abraham at ni Sarah na sila'y mag-asawa. Sinabi nila na sila'y magkapatid, kung kaya't si King Abimelech ay ipinakuha si Sarah at balak niyang gawing asawa sana. Pero hinayag ng Diyos kay King Abimelech na siya ay papatayin dahil sa kanyang ginawa. Ngunit of course, nagkaroon ng pagdepensa si Abimelech na sinabi niya wala siyang kaalam-alam na asawa pala ni Abraham si Sarah dahil ito hindi naman pinagtapat sa kanila. And long story short, ay binless ni Abimelech si Abraham. Binigyan pa siya ng binigyan pa siya ng mga alagang hayop, binigyan siya ng servants at binigyan siya ng silver, and then tapos ay pinatira pa siya doon sa lugar ni Abimelech, no? Ito po yung lugar ng Palestine ngayon, or nung time na yon ay Philistine. So, and then nanatili ho si Abraham doon kasama ang kanyang pamilya at lumago ang kanyang kabuhayan doon ng mas lalo pa, no? Kaya dumating po yung pagkakataon na nagkakaroon na ng conflict between doon sa mga tauhan ni Abimelech at doon po kay Abraham. So, kaya si Abimelech po ay muli nakipagkasundo na naman kay Abraham, no? Dito nga po sa verse 23. Ang sabi niya, "Swear to me here by God that you will never deal falsely with me or with my son or grandson. But according to the kindness with which I have treated you, you will treat me and the land in which you have lived as a foreigner." And then si Abraham po ay sumagot kay Abimelech at ang sabi niya, "I swear it." Kumbaga siya ay nangangako, natutupad siya doon sa kanilang kasunduan na yon. Dito po ay mapapansin natin na ang paglago ng kabuhayan ni Abraham ay hindi po ito primarily dulot ng kanyang galing, ng kanyang talino, ng kanyang lakas, ng kanyang impluensya. Ang paglago ng kabuhayan ni Abraham ay dulot ng dahil ang Diyos ay nasa kanya. At nakita ho natin ang kasaysayan ni Abraham na simula nang siya ay tawagin from the land of Ur at nag-travel sila at pumunta sila sa Haran hanggang nakarating ng Canaan, and malayo na ho ang naging paglalakbay ni Abraham. And sa buong panahon na ito, nakita natin na si Abraham po ay
isang lalaki na kung saan ay mayroong pananampalataya sa Diyos dahil kung saan man siya pumunta ay nagtatayo siya ng altar at doon ay sinasamba niya ang Panginoon. At siya ay nanampalataya at sa kanyang pananampalataya, siya po ay sumunod sa mga iniutos ng Diyos. So kaya dito makikita po natin na ang pananampalataya po ay nagliligtas. At ngunit ang pananampalatayang ito na nagliligtas ay makikita rin po natin ang kapahayagan nito sa pamamagitan ng pagsunod natin. So kaya kung totoo meron tayong pananampalataya, ito ay makikita in our obedience. So ito ang nakita ng Diyos kay Abraham, na siya ay nanampalataya at sa kanyang pananampalataya, si Abraham po ay sumunod sa mga sinasabi ng Diyos. Siya ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Kaya ang Diyos naman po ay pinagpapala si Abraham at ginamit ng Diyos ang Pharaoh ng Egypt para pagpalain si Abraham. Ginamit ng Diyos si King Abimelech, isang pagano, para pagpalain si Abraham. At ito na nga po, dumating na sa pinakatuktok ng ng pagpapala si Abraham sa kanyang buhay. So sa panahon pong ito, si Sarah ay mas naging matatag na dahil meron na siya talagang totoong kanyang anak, isang anak sa pangako. At dahil dito, lalong tumibay ang pananampalataya ng mag-asawang ito dahil nga po nakita nila na yung katuparan ng ipinangako ng Diyos nang ipinanganak si Isaac. Ngunit si Abraham po ay dumating na naman sa panibagong pagsubok, no? Ang ating pong Diyos ay kung titingnan natin, ito yung pattern ng Diyos all throughout the Bible, no? Tayo po ay kanyang pagpapalain, pero bago dumating yung mga pagpapala ng Diyos ay inilalagay muna tayo ng Diyos ng mga pagsubok. Tinetest tayo kung hanggang saan tayo bago tayo bigyan ng Diyos ng kanyang pagpapala. At tayo po ay tinitingnan ng Diyos yung ating pananampalataya at tinitingnan ng Diyos yung ating pagsunod. So, kaya makikita ho natin yung principle na nakita natin sa buhay ni Abraham ay the same principle applies even today. Na ang Diyos ay hindi basta magpapala na lang ng ganun-ganun na lang. Ang Diyos po ay may mga kondisyon, ang Diyos ay may mga pagsubok bago po ang kanyang biyaya at ang kanyang pangako ay kanyang isagawa. At sabi nga po ng mga Hebrew rabbi, yung mga Hebrew sages na inabot pa ng 100 years old si Abraham at 90 years old si Sarah bago ibinigay ng Diyos yung anak sa pangako. Meaning, sabi nila, kaya ginawa ito ng Diyos dahil ito yung tamang panahon, ito yung eksaktong panahon na si Abraham ay mature enough para tanggapin ang biyayang ito ng Diyos. So sa principle po na nakita natin, ang Diyos po ay gusto niya lumago tayo, no? Tumibay tayo, tumatag tayo sa ating pananampalataya bago niya ho tayo bigyan ng mga biyaya, bago niya tayo pagpalain, bago siya mag-reveal sa atin, bago siya magpakahayag sa atin, ay gusto ng Diyos ay makita na tayo po ay nagmamature at kaya na nating i-handle kung ano man yung mga biyaya na ipagkakaloob niya sa atin, no? So it is the same pattern na ginagawa ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Ganyan po ang ating Panginoon. So kaya dito po sa Genesis chapter 22, makikita natin ang panibago pong pagsubok, bagong testing na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Pero bago po yan, punta muna tayo dun sa verse 25 ng Genesis 21 at ang sabi po dito, "Now Abraham had complained to Abimelech about a well which Amalek's servants had seized." So ito na po yung conflict na nagaganap between Abimelech and Abraham, no, sa kanilang mga tauhan. Abimelech answered, "I don't know who has done this. You did not tell me, and I heard about it only today." Abraham took sheep and cattle and gave them to Abimelech, and the two of them made a covenant. So
It is between now King Abimelech and Abraham. Ito pong kasunduan nilang ito. So lalo nilang pinagtibay yung kanila pong relasyon. At sabi po sa verse 28, Abraham put 7 female lambs from the flock by themselves. Abimelech asked Abraham, what is the meaning of these 7 female lambs you have put by themselves? Verse 30, he answered, you are to accept these 7 female lambs from me as witness that I dug this well. So, dito po ay pinakita lang sa atin ang pakikipagkasundo ni Abraham kay Abimelech at ni Abimelech kay Abraham. At si Abraham po at ang kanyang pamilya at ang lahat ng alaga niyang mga hayop ay matagal pa rin ho silang nanatili doon sa lugar na yung Gerar, no? Which is yung po yung lugar ng Philistine or ng Palestine ngayon. Now, ito po ay kung titingnan nyo sa mapa, ay this is located down south of Israel na malapit na ho ito doon sa Egypt, itong lugar na ito. No? So sa panahon natin ngayon, ito ay nasasakop ng mga Palestine. Kaya malaking tension ang nagaganap doon. Okay, hanggang sa mga oras na ito. Verse 31, this is why that place was called Beersheba, well, which means well of 7, well of an oath, because they both swore an oath there. When they made the covenant at Beersheba, Abimelech departed with Phicol, the commander of his army, and returned to the land of Philistine. Okay? Verse 33, Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called on the name of Adonai, the everlasting God. Abraham lived for a long time as a foreigner in the land of Philistine. No? So again, let me just remind you, yung name na Adonai po rito is YHWH or Yud-He Vav-He in Hebrew, which means Yehovah, no? Na commonly sa atin po in our English word, ang tawag natin diyan ay Jehovah, no? Pero the right the right name for that is Yehovah, or in Hebrew it is Yud-He Vav-He, no? Na kung tawagin naman ho natin ay Yahweh. All right. Let's move on to chapter 22. Verse 1 says, after these things, God tested Abraham. He said to him, Abraham, and he answered, here I am. Now, ano po yung after these things na ito na sinasabi? Ano po yung mga these things na binabanggit dito? Well, mula po sa Genesis chapter 21 hanggang Genesis chapter 22, maaari pong ito ay mahabang panahon na ang lumipas. Kasi yung pong after these things, yan po ay in the Hebrew language, parang ang equivalent po niyan sa English ay eventually. So, hindi po tayo tiyak kung gaano katagal na yung panahon na naganap mula chapter 21 hanggang chapter 22. Okay? But ito pong after these things na ito, yung mga these things na tinutukoy dito, ay yung pong mga naganap na sa buhay ni Abraham. Mapapansin ho natin, mga kapatid, sa Biblia, na meron pong pattern talaga ang Diyos. No? Meron siyang pattern sa paglalahad ng kasaysayan at sa mga pangyayari. Kung mapapansin ho natin, mas binibigyan ng diin ng Diyos yung pong journey. No? Katulad dito kay Abraham, mas binigyan, mas hinighlight yung pong journey ni Abraham bago siya dumating doon sa pinnacle of his blessing, which is yung pagbibigay na sa kanya ng anak na si Isaac. So bago siya binigyan ng anak na si Isaac, ay dumaan si Abraham sa marami pong mga pagsubok. Nakita natin ang kanyang kahinaan, nakita natin ang kanyang kalakasan, nakita natin yung kanyang kahirapan, nakita natin yung mga struggles and mga challenges na dinaanan ni Abraham bago siya dumating dito sa point na ito. So, ang Bible po ay kung makikita natin ay hindi po masyadong nag-e-elaborate doon sa end result. Ito po ay mas nag-e-elaborate doon sa journey bago nakarating doon sa end result.
Ganun din po yung nangyari. Kung mas makikita niyo po, isang halimbawa dito ay yung the Great Flood, yung kay Noah. Nung dumating po yung flood, hindi na po hinighlight doon at hindi na po inelaborate doon at inilarawan sa atin na yung mga tao ay humihingi ng tulong, mga nagsisigawan. Wala hong ipinakita sa atin doon na may mga taong nakalutang, may mga hayop na nakalutang at yung hindi na rin yung inelaborate sa atin doon kung ano pa yung mga nangyari doon kila Noah sa loob ng arko. Pero makita ho natin na bago dumating yung baha ay marami pong mga details na binanggit doon bago dumating yung malaking baha. So it is always like that in the Bible po. That's God's pattern, no? So ang hina-highlight po is the journey and it's not the yung end result. So kaya bago dumating dito sa yugto na si Abraham ay nagkaanak na, marami hong dinaanan si Abraham sa nakita natin. So from the time na nangako ang Diyos sa kanya na he will be a father of many nations, 25 years na ho yung lumipas bago ibinigay ng Diyos yon. So in those 25 years, marami na hong dinaanan si Abraham doon. But prior to that, from the land of Ur na siya ay tinawag ng Diyos, marami na ring dinaanan si Abraham doon. At ito ay ikinuwento na sa atin sa Biblia hanggang siya po ay nakarating na dito sa puntong ito. Okay? So, ang sabi ho rito, God tested Abraham. Now, tayo po, alam natin na si Abraham ay tinetesting ng Diyos. Pero si Abraham po ay hindi niya alam na siya ay tinetesting ng Diyos sa mga oras na ito. No? So, kaya alam ho natin na from the beginning pa lang dito sa verse 1 ay makikita na natin na si Isaac na kanyang anak ay mabubuhay. Kasi dahil testing lang ito na gagawin ng Diyos kay Abraham. Pero si Abraham ho, walang alam. Hindi sinabi ng Diyos sa kanya na, Abraham, itetest kita. Wala hong ganun. Kundi sa yugtong ito, ay tinawag lang ng Diyos si Abraham, no? Sabi niya, Abraham, and he answered, here I am. Now, in the English po, pag tinignan natin yung salitang here I am, ang dating hunin natin dito ay para bang yung anak mo, tinawag mo, no? Halimbawa, tinawag ko si June. June! Sasagot si June na, nandito ako sa taas. No? Yun yung parang dating lang sa atin ito. Pero, in the Hebrew language po, itong tin-translate into English na here I am, ang ibig sabihin po niyan sa kanila ay nandito ako, available ako, anumang oras ay ready ako, no? So, yun po yung ibig sabihin nun, hindi lang siya basta nandito ako, kundi nung tinawag ng Diyos si Abraham, ang sagot ho ni Abraham doon ay nandito ako, available ako, ready ako, kung ano ang papagawa mo. So ganun ho kalawak yung ibig sabihin nung here I am na yon in the Hebrew language. Okay? Kaya another principle that we can learn out of this, mga kapatid, sa verse 1 ng Genesis 22. Now, ito po ang tanong ko sa ating lahat. Tayo po ba ngayon ay ready? Tayo po ba ngayon ay available? Tayo po ba ngayon ay nakahanda na maglingkod sa Diyos? Or tayo po ay tumugon sa Diyos? No? So hindi lang po basta ito, here I am. Ito po ay nagsasabing available ako. Kung kailangan mo ako, ready akong maglingkod, ready akong gawin kung ano ang gusto mong pagawa sa akin. And this is the question now for all of us. Are we all ready? If ever the Lord will call us today to serve Him, can we say, here I am, just like Abraham, na ang ibig sabihin, Lord, I'm available, no? Hindi ako busy, at pwede kong bitawan ang lahat ng ginagawa ko, pwede kong itigil ang lahat ng ginagawa ko, at ready ako na maglingkod sa iyo, Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun. No? Yun ang ibig sabihin ni Abraham dito, na he will stop everything, whatever he's doing, at ready siya sa Panginoon. So, kaya ibig sabihin nito, mga kapatid, priority ni Abraham ang Diyos.
Hindi niya priority yung kanyang mga alagang hayop o yung kanyang kabuhayan na yon. Yung kanyang kayamanan na yon. Hindi niya priority yon. Hindi niya priority ang kanyang career. Hindi niya priority ang kanyang future. Hindi niya priority ang mga lupain, no? Material and physical blessing. Hindi niya nga priority ang sarili niya. Dito po nung tumawag ang Diyos kay Abraham, ang priority niya ay ang Diyos. Kumbaga, he will drop everything, he will stop everything, whatever he's doing, at susunod siya sa Panginoon. So ganun po kalalim yung ibig sabihin ng here I am na yon, no, ni Abraham. Now, bakit to? Lalo pa ngayon na nakita ni Abraham na talagang tinupad ng Diyos yung pangako sa kanya na siya ay bibigyan ng anak na lalaki at nandoon na si Isaac. Nasa kanya na ngayon. So, now, ito po yung hindi inaasahan ni Abraham na sasabihin ng Diyos sa kanya. So, tandaan niyo po, yung sagot ni Abraham na here I am, ay sinasabi niya sa Diyos na available ako, ready ako, ano man ang pinagagawa mo, gagawin ko, at nandito ako. I am totally surrendered sa iyo, Panginoon. I am in full submission to you and in full surrender sa iyo, Panginoon. Ano man yung papagawa mo, here I am. Yun po yun. Tapos biglang ito ang narinig ni Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, take your son, your only son, whom you love. No? Now, alam mo natin na meron dalawang anak si Abraham. Ang anak ni Abraham ay si Ismael, kay Hagar, na lalaki, at ang anak niyang lalaki kay Sarah ay si Isaac. Sino po ang tinutukoy ng Diyos dito na take your son, your only son, whom you love? Now, in-specify ho ng Diyos dito. Sabi niya, Isaac, or sa ating pong English, Isaac. So, hindi magkakamali dito si Abraham dahil in-specify ng Diyos kung sino yung tinutukoy ng Diyos na kanyang only son, na kanyang mahal. So, kaya this time ho kasi medyo pumihit na ang pag-ibig ni pumihit na po ang pagmamahal ni Abraham kay Isaac. Of course, mahal niya si Ismael. No, kaya masakit sa kanyang kalooban na si Ismael ay palayasin niya kasama nung nanay no? Pero kasi yun ang gusto ng Diyos no? Ihiwalay na si Ismael sa kanila. At saka si Hagar, kaya sinunod ng Diyos, sinunod ni Abraham yon. And then sabi ng Diyos sa kanya, take your son, your only son, whom you love, no? Isaac, and go to the land of Moriah. Or sa English po natin is land of Moriah. Ano po ang ibig sabihin ng Moriah or Moriah? Ito po ay galing sa dalawang salita no? Yung pong Mori at saka yung yan po ay galing sa dalawang Hebrew word. Na ang ibig sabihin po niyan in English is the Lord is my teacher. So, kaya hindi po basta na lang naisip ng Diyos na pupuntahin siya sa Moriah, no? Lahat to ng sinasabi ng Diyos at ginagawa ng Diyos, lahat to ito ay mayroong pong ibig sabihin, may significance po ito. So kaya ang sabi ng Diyos kay Abraham, take your son, your only son, kung pansinin niyo po, ang kinikilala ng Diyos na son ni Abraham ay si Isaac. Kung natatandaan niyo po yung huling pag-aaral natin, no? Na si Ismael ay isang beses lang tinawag na son, and the rest of the scriptures ay tinawag na lang siya na boy, no? Hindi na siya tinawag na son dahil ang kinikilala lang ng Diyos na anak ni Abraham ay wala pong iba kundi si Isaac. Pero dahil mahal ni Abraham si Ismael, dahil anak niya ito kay Hagar, pinagpala din ng Diyos si Ismael at ang kanyang nanay na si Hagar. Pero dito po sabi ng Diyos, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah. Now, again, sabi ko nga po, ang ibig sabihin po ng Moriah is the Lord is my teacher. So alam ni Abraham na merong ituturo ang Diyos sa kanya.
Okay? So kaya yung pagsabi ng Diyos sa kanya na take your son, your only son, whom you love, and go to the land of Moriah, alam ho ni Abraham that God will teach him something. Kung ano po yun, hindi niya alam. Basta alam niya, pinapupunta siya doon sa land of Moriah or Moriah. And then, ito yung specific instruction ng Diyos sa kanya. There you are to offer him as a burnt offering on a mountain that I will point out to you. No? So, now, mabigat ito para kay Abraham. Kasi alam niya kung ano ibig sabihin ng burnt offering. Now, sa panahon nila, meron po kasing 5 kategorya ang burnt offering. No? 5 kategorya. At ang pinakamataas na kategorya po sa burnt offering ay yung ola na tinatawag. Okay? So, kaya yung ipinagagawa po dito kay Abraham na burnt offering, ito po ay yung ola, yung pinaka pinaka chief of all the burnt offering kasi 5 klase ng burnt offering yun. So siya yung pinakamataas na uri ng burnt offering na pinagagawa sa kanya. At pagka po pinakamataas na uri ng burnt offering, ibig sabihin nito ay mahalaga yung pinaka-content noon at saka yung pinaka-purpose noon. So, kaya po dito ang burnt offering na ipapagawa sa kanya dito ay yung ola. So, natutunugan na marahil dito ni Abraham kung ano tong burnt offering na ito. Kasi po, pinadadala sa kanya yung kanyang anak at pinapupunta siya doon sa Moriah at pina-offer yung anak, no, doon sa si Isaac sa Diyos, sa burnt offering. Kaya po nalaman natin na ito ang pinakamataas na uri ng burnt offering out of the 5 different na burnt offerings. Dahil ang ino-offer na dito is yung tao, parang human sacrifice na ho ito. So parang ang dating ho dito ay pinapahintulot ng Diyos ang human sacrifice. No? Yan po ang dating kasi hindi na ho bago kay Abraham to, itong mga offering yung human sacrifice na ito. Hindi na ho bago ito at hindi ngayon lang mangyayari ito. Ito po ay practice na ng mga pagan nations around doon sa tinitirahan ni Abraham. Kaya ang dating kay Abraham ngayon nito ay kumbaga po siya ay pinagagawa ng Diyos ng isang human sacrifice. So, kaya hindi na bago sa kanya ito, no? At ito ang pinakamataas na uri ng burnt offering na tinatawag pong ola in Hebrew. And then sabi ng Diyos sa kanya, on a mountain that I will point out to you. So meaning, pupunta ka doon sa lupain ng Moriah at kung saan bundok doon i-offer si Isaac, ituturo ko sa iyo. Now, ibig sabihin po rito, as you obey my command, I will reveal more of myself to you. Hindi po right away kasi dito ay sinabi ng Diyos kung saang particular mountain i-offer niya si Isaac. Pero alam niya na pinupunta siya dun sa land of Moriah at ang ibig sabihin nun may ituturo ako sa iyo, no? Okay? And then doon po sa pag-o-offer niya kay Isaac ay ituturo ng Diyos. Once you step in faith and go to the land of Moriah, then I will point out to you in what particular mountain na isasagawa mo yung offering. So now put yourself in the shoes of ni Abraham. Katatapos niya lang pong kumbaga didispatchan niya pa lang kay Ismael. Kapapalayas niya pa lang kay Ismael. Nawalan na siya ng isang anak. And now ito na yung anak na pangako na mahal niya and then pina-offer pa ng Diyos sa kanya. Now, alam ko po na narinig na natin ang mga kwentong ito. Probably thousands, many times na nating narinig ito. But let me finish yung pong Genesis 22. I hope we can finish it today. Now, verse 3 says, Abraham got up early in the morning. Sa madalit salita po, ito ay inihayag ng Diyos kay Abraham in a dream. Dahil
sabi doon sa verse 3, Abraham got up early in the morning, meaning gumising, no? He got up early in the morning. So ibig sabihin, yung gabi na yon ay doon inihayag ng Diyos. Doon siya tinawag at doon inihayag ng Diyos sa kanya yung ipapagawa sa kanya na kung saan i-offer niya as a burnt offering yung kanyang anak na pinakamamahal na si Isaac. Now, si Abraham po, sabi diyan, got up early in the morning. No? Alam niyo po, pagka tayo ay may gagawin at excited tayo, di ba? Halos hindi tayo makatulog at maagang-maaga tayong nagigising. So siguro po marami sa inyo dahil excited kayo sa inyong mga alagang halaman, kaya madaling araw pa gising na kayo. At dinidiligan niyo na yung mga halaman ninyo diyan sa bahay ninyo. Ano ho? So dahil excited kayo. So dito po parang lumalabas si Abraham walang pag-aagam-agam dahil maaga pa siyang bumangon. And then ano ang ginawa niya? He saddled his donkey and took 2 of his young men with him, together with Yitzhak his son. Now, stop muna ho tayo doon. Ang sabi diyan, and took 2 of his young men with him. Now, marami pong mga commentaries na mababasa kayo na ito pong dalawang young men na ito na isinama ni Abraham, no? Kasama si Isaac, ay sinasabi po nila na ito daw po ay larawan nung dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus Christ nung siya ay ipako sa krus. Yung pong si Isaac ay siya naman ang kumakatawan po sa Panginoong Jesucristo. So kaya binigyan po nila ito ng interpretation na kaya dalawa ang isinama ni Abraham dahil yun ay kumakatawan sa dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus Christ nang siya ay ipako sa krus. Pero pag titingnan natin ang kultura ng mga panahon na yon, alalahanin natin si Abraham mo ay mayamang tao. At sa panahon nila, kapag ikaw ay mayaman, status ko na kapag ka ikaw ay umaalis, meron kang dalawang kasama. May dalawang servant kang alalay. No? Kumbaga meron kang close-in security, meron kang PA, ika nga. So status symbol ho yun. Kaya dalawa yung kinuha niya, kaya hindi 3, hindi 4, hindi 5. Kasi po, yun ay status symbol nila noon. Ibig sabihin, importanteng tao yan, kaya may kasamang dalawang servant yan. So yan po yung ano dyan, yan yung nakapaloob, nakapaliwanag dyan. Pag ang tinignan ho natin ay yung kulturang nakapaloob sa kanila noon. Okay? Now, ito po yung isang medyo pag-iisipan natin ng konti. Ang sabi diyan, di kasama niya na po si Isaac at yung dalawang servant niya, then he cut the wood for the burnt offering. Now, ang ipagtataka ho natin dito, pinapupuntahan si Abraham ng Diyos doon sa land of Moriah, which is ang distansya po niyan ay mga 50 miles ang layo. Mula doon sa kanilang kinalalagyan hanggang doon po sa Mount Moriah is about 50 miles. Or yan po ay 3 araw na lakbayin sa kanila. Ganun ho kalayo yon. 3 araw na lakbayin yon. Pero magtataka ho kayo, bakit yung kahoy na gagamitin sa burnt offering kay Isaac ay doon nila pinutol kung saan nandun sila. Na kung saan yung lugar ho nila na kinalalagyan ay madalang ang kahoy doon. Doon sa dadaanan nila papunta ng land of Moriah, mas marami hong doon, mas maraming mga kahoy doon. Bakit hindi doon nagputol? Bakit dito sa lugar na kung saan ay bibit-bitin pa nila? Samantalang doon sa pupuntahan nila kung saan i-offer si Isaac, mas maraming kahoy doon at wala silang bit-biting dala-dala. No. So, now, ang paliwanag po dito is sapagkat ito ay lumalarawan ho sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay kakargahin niya yung pong krus na pagpapakuan sa kanya. So yan po yung lumalarawan doon. So alalahanin natin, itong pagsilang ni Isaac at itong mga nangyayaring ito ay meron po itong kinalaman doon po sa magaganap pagdating ng panahon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya ay ihahandog
bilang sacrifice po para sa ikaliligtas at ikatutubos ng kasalanan ng sangkatauhan. So ito po yun, nilalarawan na ito dito sa panahon ni Isaac. Kaya nga po yung iba ay nag-isip na yung dalawang young men dito na servant ni Abraham ay kumakatawan naman daw po ito doon sa dalawang magnanakaw na ipinakong kasama ni Kristo. Okay? So, pero yun po yung nangyari. Pumutol na sila ng mga kahoy, binitbit ito nung dalawang servant. And they departed and went toward the place God had told him about. Verse 4, on the third day, Abraham raised his eyes and saw the place in the distance. On the third day. So kaya po, from the place na pinanggalingan nila, naglakbay ho sila, at pangatlong araw. Kaya 3 days na journey yon, no? 3 araw naglakad. Imagine niyo po, habang naglalakbay sila doon. Hindi ho natin alam kasi hindi naman sinabi sa atin kung ano ang nasa isip ni Abraham, kung ano ang nasa isip ni Isaac. Now, by this time ho, si Isaac ho ay hindi teenager. Hindi na ho siya bata. Ang sabi ho ng mga Hebrew sages, o yung mga pantas at matatalinong tao ng mga ng Hebrew, ng mga Jew, ng mga rabbi, by this time daw po, si Isaac ay between 25 to 37 years old na. No? Kumbaga talagang hindi na ho ito high school, ika nga. Hindi na ho ito teenager. Fully grown man na si Isaac dito, no? Kumbaga, yon sabi ni Sister Lily, YA na, no? Hindi na po ito youth. Siya ay young adult na, young professional na. So nag-iisip na ito. Kumbaga po, may sarili na itong desisyon din. But on the third day, going back, Abraham raised his eyes. Now, ito pong raise his eyes na ito, mga kapatid, ito po is an idiomatic expression when it is written in the Hebrew language. No? In the English language, pag binasa ho natin Abraham raised his eyes, ang dating lang ho sa atin ito, itinaas lang ni tumingala lang si Abraham, di ba? Tumingala lang, yun ang dating lang sa atin dito. And then sabi diyan, and saw the place in the distance. But this is an idiomatic expression in the Hebrew language na ang ibig sabihin po sa kanila, si Abraham ay nanalangin. Okay? Abraham, kumbaga kung papalitan natin yung raise his eyes, Abraham prayed. At sa kanya pong pananalangin, that is when he saw the place in the distance. Remember, sabi ng Diyos sa kanya, punta ka sa land of Moriah and then ituturo ko sa iyo kung saan yung bundok na i-offer mo si Isaac. So, ang principle dito na makikita natin is the Lord will respond to our prayer when it is done in full sincerity. And so, never get tired of praying because the Lord will definitely answer our prayer at the right time and at the right place. Sasagutin ho ng Panginoon yan. Okay? So, there was an instruction from the Lord and Abraham obeyed the Lord, and then in the process of obeying the Lord, hindi nakakalimutan ni Abraham ang manalangin, no? Ang magdasal. Kaya naman po ang Diyos ay constantly sinusubaybayan niya si Abraham at kanya pong ipinakita kay Abraham kung saan yung lugar na i-offer niya si Isaac. Okay? Now, verse 5, Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. I and the boy will go there, worship, and return to you." Now, again, sabi po ni Abraham do sa dalawang servant niya, "Stay here with the donkey. I and the boy will go there, worship, and return to you." Now, sa mga commentaries po ay mababasa natin na ito po ay pinakahulugan ng katulad din daw po ng sinabi ng Panginoong Jesucristo na kung saan ako pupunta ay hindi kayo pwedeng sumama, pero babalik ako sa inyo. No? Which is in reference to the second coming of Jesus Christ. Ito daw po yun. No? But pinaiwan niya yung dalawang servant niya and then sinama niya si Isaac
At sabi niya, magwo-worship kami doon at babalik kami sa inyo dito. Okay? So, verse 6, sabi doon, Abraham took the wood for the burnt offering and laid it on Yitzhak, his son. So, kinuha ni Abraham yung mga dala nilang kahoy at ipinapasan niya sa kanyang anak. No? Ikinuha niya doon sa dalawang servant at ipinapasan niya doon sa kanyang anak. In the same way, na ganun din daw po si Jesus Christ, na yung gagamitin na pagpapakuan sa kanya ay siya ang pumasan. Ganun din po kay Isaac, yung gagamitin para sa pagsunog sa kanya ay siya yung pumasan. Then he took in his hand the fire and the knife, and they both went on together. Now, notice mga kapatid, na si Isaac dito ay walang kibo, hindi nagsasalita, hindi nagtatanong, sumusunod lang sa kanyang ama. So dito po ay makikita natin ang partnership ng ama at ng anak, na hindi mangyayari ang, kumbaga po, hindi makakapaghandog ang ama kung wala yung anak. Kailangan nandun yung anak dahil wala siyang ihahandog. At hindi naman po maihahandog yung anak kung walang pagpayag yung tatay. So nasundan niyo po? In the same way, ganun din po. Ang paghahandog sa Panginoong Jesucristo ay ito po ay sa kalooban ng Diyos Ama. Sa pagpayag ng Diyos Ama. Pero ang Diyos Ama po ay hindi makapaghahandog kung wala yung anak. Kasi wala siyang ihahandog. Kaya po, pero maihahandog lang yung anak kung yung tatay ay may pagpayag sa paghahandog. And this is the same way po sa nakikita natin dito kay Isaac at kay Abraham. So, kaya ito pong yugto ng Genesis 22, mga kapatid, ay pagsasalarawan ito na kung ano ang magaganap sa ating Panginoong Jesucristo na siyang magdudulot ng kapatawaran at kaligtasan sa sangkatauhan. Alam niyo po ba kung gaano katagal yung panahon na ito from the time ng Genesis 22 up to the time po ni Jesus Christ? Yan po ay umabot ng 1,800 years. Ganun ho yun, no? Isinalarawan na ng Diyos sa Genesis 1,800 years pa before it happened. Isinalarawan na ng Panginoon. Okay? And matagal din na panahon bago naman dumating si Isaac. So, kaya para sa atin, no, matagal lang panahon. 1,800 years is too long. 25 years is too long. It is because tayo po kasi is always bounded by time. Ang Diyos po, hindi naman siya bounded by time. No? Kaya sabi ko nga po, whether matagal yan or madali, the moment na yun po ay timing ni Lord, it is the best timing. Kaya wag ho nating aapurahin, wag nating pupuwersahin. Dahil pag pinwersa natin, pag inapura natin, ay madidiskaring lang tayo, mapapahamak lang tayo. Let us be patient in waiting upon the Lord. And while waiting, like Abraham, we have to continue praying and praying and praying. Because darating din po yun at God's perfect timing. What He had promised, it will definitely come to pass. No? And then, sabi dito, they both went on together, meaning there was unity between the Son and the Father. In the same way, there was unity between God the Father and God the Son. No? So ito rin yung nakita nating isinalarawan dito ni Abraham at ni Isaac. Then, ito na ho. Sabi ko ho, between 25 to 37 years old na si Isaac. So dumating na sila doon kung saan magkakaroon ng offering. So si Isaac po, sabi niya doon sa kanyang tatay, "My father," he answered, "Here I am, my son." Again, ito pong "here I am" na ito ay in the Hebrew language po yan ay nandito anak ako, available ako, ready ako, yan po yung ibig sabihin niya. "Here I am, my son." Kailangan mo ng tulong, nandito ako. I'm ready. No, I'm at your side. Okay? He said, "I see the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" But where is the lamb for a burnt offering? Obviously, hindi po sinabi ni Abraham kay Isaac na ikaw yung i-offer. Hindi niya sinabi.
Habang naglalakbay sila, habang 3 araw silang magkasama, basta alam lang ni Isaac na sila ay mag-worship, na sila ay mag-o-offer. At ang i-offer ay ang lamb. Okay? So kaya siya nagtanong. So, I see the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham replied, God will provide himself the lamb for a burnt offering, my son. And they both went on together. Okay? So, ang ganda ho ng sagot ni Abraham. Kahit na alam niya na yung anak niya na mismo ang i-offer, pero ang sabi niya po, God will provide himself the lamb for a burnt offering, my son. And so ano hong ibig sabihin nito? Kung babasahin natin ang isip ni Abraham, hindi niya na ang iniisip niya dito is it is the Lord that will provide. Kasi sabi niya, God will provide himself the lamb for a burnt offering. So umaasa ho dito si Abraham na yung kanyang anak ay hindi talaga yun ang kanyang i-offer. And if ever na i-offer niya yung anak niyang yon, siya po ay naniniwala that the Lord will resurrect his son. And so kaya wala hong pag-aalinlangan, wala pong pasubali na sabi ni Abraham, God will provide himself the lamb for a burnt offering, my son. Hindi niya sinabi kay Isaac, ikaw yun, ikaw ang pina-offer ng Diyos. Okay? And they both went on together. They came to the place God had told him about, and Abraham built the altar there, set wood in order, bound Isaac, his son, and laid him on the altar on the wood. Now again, pagdating ho doon, wala namang lamb, at ang ginawa ni Abraham, itinali niya yung kanyang anak, at pagkatapos siya yung inilagay doon sa altar. So alam na alam ni Isaac na siya yung i-offer. Pero at this point in time po, wala tayong nadinig, wala ho tayong nadinig na reklamo kay Isaac, wala ho siyang violent reaction, at hindi ho siya nag-resist, which is typical ho ng pagsasalarawan din na kung papaano ang Panginoong Hesukristo natin ay hindi po kumibo, hindi po nag-rebelde, hindi nag-react violently, no? Hindi siya nag-resist in the crucifixion, wala ho. So ito po ay pagsasalarawan again na kung papaano ang naging behavior at attitude ng Panginoong Hesukristo when he was being sacrificed, no? As an offering for our sins and the forgiveness of our sins and for our salvation. And then wala na ho tayo nadinig na any conversation at all, no? Then Abraham put out his hand and took the knife to kill his son. Talagang willing si Abraham ho, no? Talagang tama yung sinabi niya sa Panginoon kanina nung sinabi niyang, here I am. Dahil yun pong ibig sabihin nun, available ako, ready ako, kung ano ipapagawa mo, gagawin ko, susunod ako sa iyo, no? Eto ako, ikaw ang priority ko, talaga hong pinapatunayan dito. So dito nakita natin na yung pananampalataya ni Abraham ay nahayag, no? Nagmanifesto ito sa pamamagitan ng kanyang obedience. Kaya po yung faith natin, mga kapatid, here is another principle. Kung sinasabi natin tayo po ay may faith, ito ay magmamanifest sa pamamagitan ng obedience natin sa Panginoon. Kaya kung hindi po tayo nag-o-obey sa Diyos, sa kanyang mga salita, then ibig sabihin hindi nagmamanifest yung faith natin. So ibig sabihin din po nun, baka kaya walang nagmamanifest na faith in the form of obedience is dahil wala talagang faith. Baka faithan lang yon, hindi totoong faith. Baka yung faith ay nasa faith, hindi talaga nasa Diyos. So, pero dito makita ho natin si Abraham, no? Talagang yung punyal na hawak niya ay nakahanda siyang itarak sa dibdib ng kanyang anak at para ito ay kanyang ihandog sa Diyos. So ibig sabihin talagang even yung anak niya, hindi niya priority yon. Even yung pamilya niya, hindi niya priority yon. Ang priority niya lagi ay ang Diyos. Ang Diyos. Now, please don't get me wrong, mga kapatid, na kasi naman pag mahal mo ang Diyos, of course, mahal mo ang pamilya mo. Hindi man po pwede pong mahal mo ang Diyos ay hindi mo mahal ang pamilya mo. Of course not.
But here, kung lalagyan nun natin ng level of priority, makikita natin na priority talaga ni Abraham ang Diyos. Priority niya talaga ang sumunod sa Diyos. Priority niya talaga ang makinig sa Diyos at sumunod at manampalataya. No? But the angel of Adonai called to him out of heaven, Abraham, Abraham. Now, siniguro po nung angel of Adonai na maririnig siya. Kasi ano na no? Itatarak na ho yung balaraw doon sa dibdib ng kanyang anak. Kaya siniguro nung anghel na maririnig siya. Abraham, Abraham. He answered, here I am. Now, the typical here I am po. No? Ready to obey. Now, yung pong angel of Adonai na ito, the angel of the Lord, again, it is possible daw po that this angel na sinasabi dito is really the Lord Himself. No? It's not an angel na inutusan ng Diyos na tawagin si Abraham. Kundi, ang sabi pa dito, ito po ay ang Diyos talaga ang tumawag sa kanya. Abraham, Abraham. No? He answered, here I am. He said, don't lay your hand on the boy. Don't do anything to him. For now I know. See? Kaya sabi po, for now I know. So ibig sabihin po, ang Diyos talaga ito. That you are a man who fears God. Because you have not withheld your son, your only son from me. Now, this is a typical illustration again of God the Father and God the Son. Di ba? Ang Diyos Ama, hindi po niya winidheld ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay hindi niya po ipinagkait sa atin. Kung papaanong si Abraham ay hindi niya ipinagkait ang pinakamamahal niyang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. No? Na ihandog ito sa Diyos. Ganon din po ang Diyos Ama natin na hindi po nag-atubili, nagdalawang isip, nag-alinlangan, nag-alangan para ihandog ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na pinakamamahal upang ihandog para sa atin, para po sa ating kaligtasan, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. No? And yet, alam ho natin, wala ho tayong ginawa para gawin ng Diyos yun sa atin. Ginawa ng Diyos yun dahil sa kanyang sariling desisyon na bigyan ng kaligtasan ang sangkatauhan. Let's move on to verse 13. Abraham raised his eyes. Again, it is an idiomatic expression which says, Abraham prayed and looked. And there behind him was a ram caught in the bushes by its horns. Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering in place of his son. So hindi natuloy yung pagtarak niya ng balaraw sa kanyang anak. At mapapansin natin, ang nakita niya is a ram. Ano po ba ang ram? Ang ram po is a male sheep, lalaki, no? A ram is a male sheep. So, again, lumalarawan ulit ito sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya ay isang male, no? At siya ay tinaguriang the Lamb of God. And then, verse 14, matatapos na ho tayo, huwag kayong maiinip. Abraham called the place Adonai Yereh, no? Which means Adonai will see to it. Adonai provides. At it is said to this day, on the mountain, Adonai is seen. Now, ito po yung, kumbaga, pangkaraniwan sa atin in the English word na masanay tayong sabihin na Jehovah Jireh. No? Jehovah Jireh, the Lord provides. Okay? So, kaya po, madalas ginagamit natin ito, di ba? Na ang Diyos ay talaga namang sa oras ng pangangailangan mo, no? Sa yugto na talagang kailangan mo, the Lord will provide. Huwag ka lang maiinip. Huwag ka lang magmamadali. Huwag mong aapurahin. Huwag mong pupuwersahin. The Lord will provide. Just keep on praying just like Abraham. No, he was a man of prayer. He was a man of faith. And his faith is translated into obedience. That's why ganun po yung favor na natatanggap ni Abraham sa Diyos. No po. So, magandang pamarisan, ika nga, yung mga attitude na ni Abraham na yan. Verse 16, he said, I have sworn by myself, says Adonai, that because you have done this, because you haven't withheld your son, your only son, verse 17, I will most certainly bless you. You see that?
I will most certainly bless you. Pero bago ho dumating do sa point na sinabi ng Diyos, I will most certainly bless you, tandaan ho natin kung ano yung mga pinagdaanan ni Abraham para siya ay subukin ng Diyos. Kaya po wag tayong maiinip, no? Baka nasa testing period lang ho tayo mga kapatid. Just keep on praying so that the Lord will reveal to you kung ano ang kanyang plano, and then in the perfect timing of God, you will receive His blessing. No? Kung ano mang blessing yon, I do not know, but definitely, ang Diyos po ay hindi madamot. Ang Diyos ay tutupad sa kanyang pangako, at ang Diyos hindi pababayaan ang kanyang mga anak. And sabi diyan, and I will most certainly increase your descendants to as many as there are stars in the sky or grains of sand on the seashore. So kaya yung pangako ng Diyos that He will make Abraham a father of many nations, hanggang sa oras na ito ay hindi po nakakalimutan ng Diyos, at ito ay isa katuparan ng Panginoon. Pero yung pong pangako ng Diyos na yon ay dumaan muna si Abraham sa maraming mga pagsubok po at maraming karanasan bago finally ito po ang sinabi ng Diyos sa kanya. Your descendants will possess the cities of their enemies. Now, kapag ganito po, ang ibig sabihin ng pag na-possess mo yung cities ng enemies, ibig sabihin po, victorious ka. Ibig sabihin na subdue mo ang iyong mga kaaway, na pagtagumpayan mo ang iyong mga kaaway. No? You will possess the cities of your enemies. So, there is a battle, there is struggle, there is mga challenges na harapin tayo. It's not that easy, no, na bago natin matanggap ang biyaya ng Diyos. May participation po on our part. May endurance, may perseverance, meron pong faith, no? Meron pong pagtsatsaga, at pero ang Diyos ay hindi po magkukulang, no? And in His perfect timing, kung mature na tayo, kung ready na tayo, the Lord will give to us what He has promised us, or the blessing that He wants to give to us. Verse 18, and by your descendants, all the nations of the earth will be blessed because you obeyed my order. Can you hear that? No? All the nations of the earth, imagine nyo po, salamat sa ating Panginoon. Salamat po kay Abraham na siya ay sumunod sa Diyos, na siya ay sinunod ang kalooban ng Diyos. Inuna niya ang Diyos at sumunod siya sa Diyos. Dahil sa kanyang pagsunod, sabi po ng Panginoon, all the nations of the earth will be blessed. At yun po ay kasama tayo doon, na napagpala tayo sa obedience ni Abraham. Kaya ganun din po, let's learn from this principle. In our obedience to God, our children will be blessed also. In our obedience to God, ikaw tatay, ikaw nanay, in your obedience to the Lord will bless your son, your children. The Lord will bless your daughter. The Lord will bless your grandchildren. The Lord will bless your family. So, kaya po yung blessing ng Lord ay nag-extend even to the extended families. Nag-extend ho ito pati sa ating kumpanya, sa ating kanegosyo, sa ating pong bayan. Nag-extend ho ito when we as Christians obey the Lord and remain faithful to Him. Sabi niya, because you obeyed my order. That was the reason why the Lord blessed all the nations of the earth, because Abraham obeyed the Lord. So, again, let me put it this way. Brothers and sisters, if you obey the Lord, if you obey the Lord, listen to His word and obey His word, and express your faith in your obedience to His word and to His law and to His commandments, kapatid, kaibigan, pagpapalain ng Diyos pati ang mga anak mo, pati ang mga apo mo, pati ang asawa mo, no? Ang lahat na merong malapit sa buhay mo ay pagpapalain ng Diyos. But please, the condition is you have to obey the Lord. You have to obey the Lord. Okay? Now, lastly, in verse 19, it says, so Abraham returned to his young men. They got up and went together to Beersheba, and Abraham settled in Beersheba. No? Wow! Nagtagumpay ang Diyos. Nagtagumpay si Abraham doon sa testing na ibinigay ng Diyos sa kanya. Napasahan niya yung test. At dahil napasahan niya yung test,
pinagpala ng Diyos si Abraham, kapatid. Okay? Now, in conclusion, in verse 2, Abraham is to sacrifice. Ito po yung pagkakapareho, no? O yung similarity ng Panginoong Jesucristo at si Isaac dito sa kwento na ito. In verse 2, nakita natin, Abraham is to sacrifice his only son. God sacrificed his only son, Jesus Christ. In verse 3, 3 days after Isaac was condemned to death, he arose from the altar alive. No, hindi yung natuloy yung kanyang pagpatay kay Isaac. Kaya siya ay buhay. And similarly, Christ arose from the dead 3 days after he was condemned. In verse 6, Isaac was required to carry the wood up to the hilltop. That would be the very device used for his own death. Similarly, Christ was required to carry his own wooden cross, the instrument of his own death, up to the hilltop where he would be fastened to it and die. Verse 8, Isaac wanted to know where the lamb was for the sacrifice, and Abraham told him that God would provide it. Now, similarly, God provided the sacrificial lamb, his very own son, for the sacrifice for all mankind. In verse 13, a ram, a male sheep, was provided to Abraham, replacing Isaac as the sacrifice. Christ, as a male sacrificial lamb, was the provision who replaced our rightful place of judgment at Calvary. No? Kumbaga, tayo po dapat yung isa-sacrifice, tayo dapat ang parurusahan, ni-replace tayo ng Panginoong Jesucristo. And lastly, verse 14, the place where the sacrifice was to occur was commemorated as Yahweh Jireh, or Jehovah Jireh. Or as our ears are more used to hearing, sabi ko nga po, Jehovah Jireh meaning Yahweh provides or the Lord provides. So Yahweh provided the sacrifice, for no other would do. This sacrifice was Jesus, our Savior, our Lord, who is God in the flesh. Purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid, at palakpakan po natin siya sa napakagandang salvation, yung plan of salvation, yung redemption plan ng Panginoon. Napakaganda po ng kasaysayan ng ating kaligtasan, mga kapatid. So, yung pong remaining verses ay tatalakayin natin sa next na pagtalakay natin ng verse ng ng Genesis chapter 22.